네, 안녕하세요. 안녕. Good evening po sa ating lahat. Okay, so ngayon magsisimula na po ang ating Chapter 7 sa ating ETS class. Hintayin pa po natin yung mga humahabol pa na student. Narinig niyo naman po akong maayos, di ba? Maayos naman po, okay. So, so may bagyo daw po ngayon, kaya may uh, location, place na wala daw pong kuryente. Katulad po dun sa Mindanao. Sino pong taga Mindanao dito? Kuryente kasi bumabagyo. Okay. Hindi po natin problema yung bagyo. Sige po. Start na po natin yung ating class natin sa Chapter 8. Sa mga student na pwede naman po mag-open ng please, open na lang po natin yung camera kasi nakikita ko po sa mukha niyo kung masyado ba akong mabilis or hindi. Well, ano na lang po, sorry na lang po if masyadong energy kasi hindi ko po talaga lalabas lahat ng energy ko. Wala po akong boses. Okay, so let's start our Chapter 7. Diba? So this is our Chapter 7. Today we're gonna talk about the seasons and the weather. Uh, More on mas yung mga vocabulary natin kaya kailangan paulit-ulit na lang po natin i-review ulit yung mga vocabulary natin. Okay, tingnan natin dito yung grammar natin. First one, 비읍, 불규칙, 활용, and an. So, regular 부 and saying negative. And then we're gonna talk about the seasons and the weather in Korea. So, tingnan natin yung ating vocabulary. Okay. Alam niyo naman po sa Korea, meron po tayong apat na seasons, right? So when we say seasons, it's 계절, 계절. Nakikita niyo po ba? Dalawa po siya. Okay, it's 여, 이. Okay? 계절, 계절. Seasons. 자, repeat after me. 봄, 가을, 겨울. 한 번 더. 봄, 여름, 겨울. Okay? 자, in Philippines, ano lang meron? 여름. Right? 여름. Hindi ko po talaga naintindihan bakit po yung mga tao sinasabi nila dance ng Philippines. Weather po yung tawag natin pag tag-ulan. Seasons po, hindi po siya tag-ulan. Okay. So, again, pag i-memory ko, mas maganda, better, ganyan po yung ano natin, pag sequence natin. 봄, 여름, 가을, 겨울, ganyan. Para mas easier i-memorize. 봄, 여름, 가을, 겨울. So, now, September tayo. Ay, joke lang. August pala tayo. August tayo. Ano kaya yung seasons? Ano kaya yung 계절 ngayon sa Korea? What do you think? It is 여름. 여름 pa rin po ngayon. Most likely, nag-start po yung around September, October. Hindi na umaabot kapag November kasi maikli lang po talaga yung spring at saka yung fall natin. 자, on spring, after me, 따뜻하다. 따뜻하다. Next, 덥다. 덥다. 시원하다.
시원하다, 춥다, 춥다. Ito pong nasa loob, pong nasa labas, adjective po yan. Okay? 한 번 더. 따뜻하다, 덥다, 시원하다. Okay, meron po tayong apat. Tapos, meron tayong additional vocabulary dito. Repeat after me. Shipta. Shipta. Next. 어렵다. 차갑다. 차갑다. 뜨겁다. 네. Paano kayo umiinom? 뜨겁다 or 차갑다? 뜨겁다? 차갑다? Ako. Next. 너무. alam niyo naman yan, 너무, di ba? 너무. Too much. 조금. 조금. 영어. 한 번 더. 영어. 어때요? 어때요? Please memorize na lang po ang ating vocabulary. Hindi ko po alam kung na-memorize po talaga yung mga vocabulary, pero push na lang po yan. 자, tingnan natin yung grammar 1 natin. 비읍, 불규칙 활용. Very easy. This are. How do we use 비읍? Irregular. Okay? Paano kaya natin gagamitin yung mga irregular na to? 자, ah, lahat nasa rule pagbabago ng mga endings sa verb. Okay? May sometimes na iba-iba rin. Katulad ng mga, actually, yung ending talaga po siya more on kapag pagdating sa mga verb. So this one is also ginagamit po siya sa verb or adjectives. Sa verbs and adjectives and with b, change to u. So yung b nila, ang 받침, ipapalit natin siya as u. Okay? When combined with suffixes that start with a vowel. Then, kanina, 덥다, to be hot. Okay? To be hot. Nasaan yung word na yun? Ito. Saan na? Ito. To be hot. Di ba? Kita niyo po ba? To be hot natin ay 덥다. So, itong 덥다, sinasabi niya, kapag daw yung 받침 ay b, ano daw po yung papalitan? Try natin palitan sa u. Tanggalin natin yung b, palitan natin sa u. Magiging 더 우, right? 더 우. Ngayon, informal. Informal. Paano? We gonna add yo kasi it ends with u. Tama po ba? So, ang pag-add natin dito sa u, if i-add po natin silang dalawa, magiging 워. 자, 요. Gets niyo po ba? Ito po yung word na dito. 더워요. Okay? 여기에서 날씨가 너무 더워요. When we say 날씨, 자, yung weather daw, ano daw? 더워요, too hot. 자, next, meron tayong question dito. 영어 is English. 영어 어때요? How's the English study? 자, 공부 is a study. Study. You.
study. Ang sinabi, 조금, a bit or konti, di ba? 조금, this word is from the word 어렵다, to be hard. Okay? 어렵다. Sa tatanggalin yung b, papalitan siya ng u. Try po natin siya. 어려. Tanggalin natin yung b. Ta plus 어요. Let's combine this two. So, paano siya? 어려, 요. Yes, sayang. Okay? Ganyan lang po siya. Meron tayong tip dito. Verbs and adjectives like 잡다, 좁다 follow regular conjugation. It means dito, you can just memorize this three na lang. Etong tatlo daw po, hindi po sila nagpapalit. Naintindihan nyo? Except that may mga words na napapalitan yung b sa u, pero may mga words, ganun pa rin siya. Okay? Follow pa rin yung regular conjugation niya. Example, 새 바지를 입었어요. 입다 means to wear. sinuot niya daw ang bagong pants. In this case, hindi na po natin tatanggalin yung paano? Nandyan pa rin siya. Okay? So, memorize nyo na lang po yung tatlong kind natin. To grab, to wear, and to be narrow. Okay? Next. Okay, we can practice this number one. Let's try it. Dito muna tayo sa ating example. Meron tayong dalawang words na and 춥다. Okay. What's the difference between 어려워요 and 힘들어요? Um, it's just as 어려워요 and 힘들어요, but when we say 힘들어요, it's more on giving sa action na nahihirapan, sa physical. Okay, physically nahihirapan. Or pwede rin naman siya, yun lang po silang dalawa na paggamit. Uh, let's see, pag sinabi kasi, lagay po natin dito. Example, 영어가 어려워요. 힘들어요. 영어가 어려워요. 야, 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 tama. Tama, tama. 영어가 영어가 힘들어요. kapag ano lang natin, actually, this 어려워요 is from a Chinese character, while this 힘들어요 is from pure Korean. Yun po yung pinagkaiba nila. This 어려워요, 어렵다. It's from a Chinese character, while 힘들, okay. So, yun lang po, pero parehas lang po sila paggagamit sa mga words. Let's go back to this. 날씨 and which means weather, and 춥다 is to be cold. We want to say the weather is cold. Paano? Or ka to use for the subject particle, and after that from the word 춥다. Tanggalin natin yung p, lagyan natin ng u, magiging u, u.
어요. 자, in this case, we add this to. magiging 추워요. Okay? Ganun po siya. 자, this remaining examples, you can try it na lang po sa practice. Practice by your own na lang. And let's look at this example. 여름은 어때요? Pag sinabing 어때요 is how's, di ba? How's the is summer? How's the summer? 자, sinabing 너무 too hot. And here, in this number one, kung ano yung weather niya, and ano yung nararamdaman niyo sa weather na to. Ganun lang po siya. Okay? Sige po. Let's listen to the conversation. 50, 58. Tingnan po natin. 자야 씨는 무슨 계절? 저는 여름을 좋아해요. 몽골의 겨울은 어때요? 몽골의 겨울은 자야 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 몽골의 겨울은 어때요? 몽골의 겨울은 너무 추워요. 네, 그런 conversation. 자, maikli lang din po siya. tingnan natin. 자 씨는, si Miss Ja, 무슨 what? 계절, season, do you like? 좋아해요. 좋아해요. What kind of season do you like? ano daw po sabi niya? 저는 여름을 좋아해요. I like ano? Summer. 여름 is this summer is the objective ng sentence natin. Since we are talking about I like, you like what? What do you like? It is summer, okay? 몽골의 겨울은 어때요? 자, diba? This is we are talking about the possessive particle. So, pag sabing Mongole, Mongols, right? Mongols and the winter. How's the Mongols winter? parang ganun siya. 몽골의 겨울은 어때요? How is the winter in Mongolia? tapos sabi niya, 몽골의 겨울은. 자, ito po ang ating subject phrase natin ngayon. Okay? 몽골의 겨울. Mongols winter. Kaya nilagyan natin ng Tama? 몽골의 겨울. 너무 추워요. So cold. Yes요? 나이tindihan niyo po ba? 자, 몽골의 겨울은 Mongols winter. Very cold. 자, repeat after me. 자 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 몽골의, hindi po siya 몽골의 겨울은, 어, 다음, 몽골의 겨울은 너무 추워요. One more time. Very cold ba, no?
너무 추워요. 자, now let's listen to the audio with the script. 자야 씨는 무슨 계절을 좋아? 저는 여름을 좋아해요. 몽골의 겨울은 어때요? 몽골의 겨울은 너무 Naririnig niyo po ba yung mga pinag-usapan nila sa Korean? Okay, very good. 자, ngayon, let's look at let's look at this pronunciation. As kanina sinasabi ko sa inyo na yung etong pronunciation, it's actually we pronounce this as right? Paano yung dito? Ganyan yung Pag dinoble natin yung guhit, magiging Pero, kanina sa word natin na season, meron tayong so, dito mapapansin nyo, not all pronounce but sometimes it can be pronounced as eh. Okay? So, in this case, hindi her. It's ke, her. Not kie, not kie, but ke. Okay? Naiintindihan. Okay, that's it. And then let's look at the vocabulary for the weather naman tayo. 자, to have a good weather, repeat after me. 날씨가 좋다. 날씨가 좋다. When we say 날씨, it's the weather, and 좋다 is good. 자, we pronounce this as 좋다. 좋다. Okay? May pronunciation rule po kasi tayo na pag ito ay na-meet niya to, magiging ganito siya, yung sound. Okay? So, 한 번 더. 타. One. To have a bad weather, 날씨가 나쁘다. 날씨가 나쁘다. To be windy, 바람이 불다. When we say 바람, it's the wind. 바람 is the wind. Blow. Kaya kapag pinagsama yung 바람이 불다, yung phrase na to magiging to be windy. 비가 오다. 비가 오다. When we say 비 is a rain, 오다 is come. So, pag pinagsama natin siya ulit, to, okay, hindi natin masasabi na 비 lang para masabi natin na it's raining. We should add 비가 오다. Of course, papalitan natin yung ending niya na verb sa mga formal, ganyan. Okay. Next, to stop raining. 비가 그치다. 한 번 더, 비가 그치다. I think this is very useful kasi tagulan. Every time umuulan, every time nagsa-stop, sabihin niyo na lang po isang beses, mamememorize niyo na po siya. 자, 한 번 더, 비가 오다. 비가 그치다. What about snow? To snow, 눈이 오다. When we say dun, it's a snow. 오다 is come. Kaya it's dumadating yung dumadating. Nagsa-snow siya. So, we use the word na 오다, which is come in Korean. Okay? Next, 눈이 same lang po sila ng rain. 눈이 그치다. 눈이 그치다. Next, to be clear. Back
다. In this case, 막다. Okay? 막다. Isa lang po yung mapapronounce kasi natin kapag double consonant yung pumunta sa ating. Now, to be cloudy, 흐리다. 흐리다. Ano ngayon yung sky natin? It's 흐리다. Kakaulan lang kasi, di ba? Or when we say 날씨, it's weather. 한 번 더, 날씨. 날씨. 자, repeat after me. 좋다. 날씨가 나쁘다. 바람이 불다. 비가, 비가 그치다. 눈이 오다. 눈이 그치다. 다, 흐리다. Okay, so that's it. And then we have additional vocabularies. Ano po? 끄다. Okay? Wala po tayong 끄다. Wala po tayong ganun na that's not a verb. Good is not a verb po. Okay? 자, repeat after me. 많이. 많이. 자, when we pronounce this, we pronounce as 많이, many. 자, next. 정말. 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 Next. 별로. 별로. You can use it like you can say 별로. Not really. Next. 여보세요. 여보세요. 네, 여보세요. Try to answer this na lang, and let's look at the grammar too. This is so simple. We just add this before the verb, which is simply to negate the action or state or to show the subject want to do something. It's giving negative meaning. So, pag sinabi natin, 비가 와요. It's, pero pag gusto natin sabihin, it's not raining. Lalagyan lang natin dito sa harap niya, 비가 안 와요. It's not, ba? Should be front ng verb or an adjective. Okay. So here, example. 흐엉은, see, 흐엉 daw, 안 좋아요. When we say 기분, it's a mood. 자, yung mood niya daw, ang naging subject natin, and 좋아요 is to be good. Siya ng 안 좋아요 means not to be good. So meaning bad trip siya. 흐엉은 기분이